Masarap po magpuri sa Panginoon. Salamat muli sa ginagawa niya doon po sa kanyang mga salita, kapatid, na ibinibigay niya po sa atin. Salamat sa habag, grasya ng Panginoon. Salamat po sa kanyang ginagawa. Amen. At tunay, napakaganda po ng ating mga hawitin. Amen. Nawa ngayong umaga, let's appreciate the brand new day. Amen. Amen. The brand new day. The brand new chance, kapatid, na meron tayo. Amen. Ang ganda ng ating kinakanta. At yung text na binigay sa atin from Ezekiel 36 to 26, kapatid, that, alam niyo po yun, God wants us to have a new heart and new spirit. Amen. Amen. The new heart and the new spirit so that we will be able to obey sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon, makasunod tayo. At napakahalaga po ng bagong puso at bagong espiritu. Amen. Papalitan daw ng Diyos yun. Amen. Nais ng Panginoon tayo maging masunurin. At binigay sa atin yung mensahe na nakaraan, kapatid, patungkol po doon sa, amen, nakita natin kung paano si Lord. Siya po ay nag-aanyaya lang. Wala siyang pinipilit na tao. Siya ay nag-aanyaya at nais niya, kapatid, na sabi niya doon, sino mang nais sumunod sa akin. Amen. Let's have a desires continually. Ituro natin sa mga tao na ang nais ng Panginoon na tayo po'y sumunod sa Kanya. At kung tayo ay susunod sa Kanya, binigay niya yung patakaran niya. Amen? Ang layunin ng Panginoon na tayo po ay sumunod sapagkat ang nais niya ibigay. He has a plan. He has a plan. The best plan. The best plan sa buhay. Kapag tayo sumunod, we will receive the best plan. Kaya po, napakahalaga ng patakaran niya paano tayo makasunod sa Panginoon. And be reminded, sabi doon, deny yourselves. You must deny. You must forget yourselves. Huwag kang mabuhay ayon sa sarili mo. Amen. Seek ye first the kingdom of God. Unahin mo lagi si Lord. Amen. Kailangan siya ang nakaupo sa trono ng ating puso at siya ang masusunod. And surrender your life totally. Amen. At yung dalawa na yun, makikita natin, ano pong tinuturo nun? Yun ang totoong ligtas. Yun ang totoong nanampalataya. Yun ang gusto ni Lord, the true believers of Jesus Christ. He denied himself and surrendered totally his life. Kasi sabi doon, yung patakaran ng Panginoon, nananawagan siya to follow Him. If you want to follow me, deny yourselves, surrender your life, and only the saved, yun lamang ligtas ang pwedeng makasunod sa Panginoon. Kaya walang pwedeng makasunod sa Panginoon na hindi pa siya ligtas. Kaya ang pagsunod sa Panginoon, first, yun yung ating sinisigurado na tayo po ay magkaroon ng assurance of salvation sa buhay na ito. And then, give fully your lives. Deny yourself, surrender your life fully. And we are able to obey. May kakayanan tayong sumunod. Hindi natin kayang sumunod nang wala pa doon ang Kristo. Nang wala pang totoong kaligtasan. Kaya sabi ng Panginoon, sino man pinananahanan ni Jesucristo ay may buhay na walang hanggan. Yun yung ligtas. Sino man hindi pinanahanan ni Kristo ay walang buhay na walang hanggan. Sabihin, ang totoong nanampalataya ay talagang pinagaharian ng Panginoong Yesus. At makikita natin, yun ang dahilan to make us able to obey. Without Jesus Christ, we cannot obey. Kaya nakita natin ang Panginoong Yesus na nandito siya sa lupa. Kahit gaano katindi yung kanya mga pinagdaanan, hindi siya naantala. Kahit mabigat yung mga sitwasyon. And that's why, if we truly believe on Jesus Christ na naghahari siya, at yan ang dahilan, yan din ang patunay na tayo ligtas sapagkat nasa atin si Jesus. At siya rin ang kanyang espiritu na yan, na siyang dahilan para tayo ay makasunod sa Kanya. Amen? So yun po ang nagbibigay sa atin ng kakayanan sa buhay. Kaya napakahalaga ng mga message na yan about the challenging invitation na ibinigay sa atin ng Panginoon. Forget yourself, fully surrender, and follow our Savior. And God, you will experience the best in life. Amen? Your life also will become worthwhile. Kaya ang buhay na ito, buhay natin ay nagiging makabuluhan. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. At ngayong umaga, patuloy po nagtuturo ang Panginoon sa atin. Ngayong umaga, kapatid. And thank God for His Word. Sabi ko nga si Lord ay nararamdaman ko Alam niyo pa, makita natin na marami ngayon ay talagang aliw sa panonood sa mga TV shows, sa mga drama, sapagkat series. Amen? At
gusto ko pong i-share sa inyo, yan po yung aking nararamdaman. Every day, amen, lagi ako nakaabang sa Panginoon. Lagi kong hinihingi yung mensahe na magpapala sa iyo at magpapala din naman sa akin at sa lahat. Amen. Kaya nakikita ko po simula nung lockdown, kapatid. Talagang salamat kasi lahat yan ay nasa YouTube. Somehow marami pang kulang na pwedeng sabihin. Kulang ang oras. Kaya po everyday kami nakabukasyon. Lahat ng palabas sa YouTube na meron at nababalikan yan. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat naka-imbak yon. Especially may mga iba sa atin na pumupunta sa ibang bansa. Praise God, madaling balikan. Napakaraming pwedeng balikan na magagabay at magpapala sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Sapagkat yun ay nagtuturo para sa mga tunay na mananampalataya. At ngayong umaga, tulad po na sinabi ko, ito po ay panibagong mensahe na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Patuloy po na magpala. Ang salita ng Diyos ay siya po'y gabay at patnubay sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Amen? Kaya napakahalaga po ng ginagawa ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo minsan pa. Palakpakan po natin si Lord bilang pasasalamat. Let's appreciate a new day. Amen? Salamat po. Every day, nakatala po ang lahat ng nawawala sa mundong ito. Hindi natin alam kung ilan ang nawala ngayon sa bansa lang natin. Amen. But praise God. God gave us another day. A new day. Nawa, ma-appreciate natin yun pa lang. Napakarami mo na ipagpapasalamat sa Panginoon. Another new day of chance na binibigay sa atin. Kung tayo may mali sa buhay, maitama natin. Kung baluktot ang ating buhay, maituwid. At kung marumi ang ating buhay, ma-receive natin ang kalinisan, pagpapabanal ng Panginoon. To give us assurance. Minsan pa po, palapakan natin si Lord. Hallelujah! We give you praise, O God. We give you glory. Ito po yung panibagong text, kapatid, in the book of 1 Peter. 1 Peter chapter 1, verse 1 to 9. Sa mga mananampalataya at matagal na, ito po ay very familiar na rin, but today, may tinuturo po si Lord sa atin. As a true believers, tinuruan tayo nung nakaraan bilang mga tunay na susunod sa Panginoon. Ito po, patungkol pa rin sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. 1 Peter chapter 1, verse 1 to 9. Amen? Let's read it, kapatid. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit, to be obedience, sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace to you and peace be multiplied. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy has begotten us again to a lively hope by the treasure of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled and that fades not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith to salvation, ready to be revealed in the last time, where you greatly rejoice, though now for a season, if need be, you are in heavens through manifold temptations, that the real of your faith, being much more precious than of gold that perishes, though it be tried with fire, might be found to praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not seen, you love, in whom, though now you see Him not, yet believing you are rejoicing with joy unspeakable and full of glory. And last verse, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Gusto ko pong basahin, kapatid, sa Tagalog para po sa kapakinabangan ng lahat. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 9. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat-mula pa at
pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo, sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Everybody say amen. Pasalamatan natin ang Diyos Ama, ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan at ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kumukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na inihahayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagala kahit maaring magdanas muna't kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Verse 8, hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakita hanggang ngayon, ngunit sumampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. And last verse, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Yes, Father God in heaven, we claim continually the assurance of salvation of every life who are here right now in the mighty name of Jesus, even to our loved ones and family, and to all people, Panginoon, who surround us, Lord, at covered court ng South 1, Panginoon. Father God in heaven, we give you praise. Once again, prepare our hearts, O God. Help us once again to value your words. Help us to have concentration and focus, Lord, so that like the medicine, if we apply, there is an effect, good effect, Lord. It will heal us, even your words today in the message, O God. I commit everything to you, O God. This gathering, kasihan mo ito, Panginoon, ng iyong presensya. Pour out your spirit, pour out your blessings, O God. Bless your people, strengthen and empower your people. Destroy all the works of the enemies, O God. Hayaan mong malaya kaming nagkakatipon dito na tinatamasa, Panginoon, ang masaganang habag at grasya at pagpapala mo sa araw na ito. Bless your people today. Pagpalain mo kami sa araw na ito. Proteksyonan patuloy laban sa virus ng COVID-19. Laban sa gawa ng diablo. Laban sa gawa ng kasamaan. Protect us, O God. Maging sa kapahamakan, Panginoon. Proteksyonan niyo po kami palagi. Ito pong aming panalangin. Allow us to grow, Panginoon. Allow us to be mature believers today. Thank you, Lord, for your words ngayon pa lang. Itimo mo sa aming mga puso ang mga salita mo. Magpala sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen, amen, amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat muli sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, kapatid. Sa kanya pong mga salita na ibinibigay po sa bawat isa sa atin. Minsan pa, salamat sa kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, ito po yung ating subject for today. Tulad sinabi ko kanina, it's about the life of the true believers of Jesus Christ. Yung nakaraan, ganun din po yung tinuturo ni Lord. Talagang binibigyan ni Lord diin. Yung bilang tunay na mananampalataya. Kasi yun ang importante ngayon. Kasi talagang, sabi ko nga, we never know about tomorrow. Ito pong COVID-19 condition natin, kapatid, is filled with fear. Punong-puno ng takot. Punong-puno ng katatakutan. Ang daming kinatatakutan sa panahon na ito dahil sa COVID-19 na ito. Hindi lamang doon sa health, amen, but even to sa mga financial, mentally, morally, at hindi lang po yun. Ito pong COVID-19 will affect also ng hindi maganda sa ating spiritual na buhay. Kaya po ito ang COVID-19 na magkaroon tayo ng patuloy na pagkaunawa. Lalong-lalo po sa panahon natin ngayon na ang dami pong idinudulot na pangamba. COVID-19 filled with fear, filled with many kinds of trouble. Iba-iba ang mga trouble. Mentally, morally, spiritually,
financially na trouble. All the troubles makikita natin. Nararanasan ngayon sa panahon ng COVID. So COVID-19 filled with fear, many troubles, and it is very dangerous time. Amen? Sa maraming sitwasyon. At marami ding mga spiritual na nanganganib. Kaya po, makikita natin na yung effect nitong COVID-19 ay hindi biro. But praise God, God gave us His word. Sa panahon ng mga pandemic, talagang hinihingi natin sa Panginoon. At isa sa mga bagay na inihayag ng Panginoon, why God allow COVID-19? Pwede namang walang COVID-19 eh. Amen? Kung hindi ba pinayagan ng Panginoon, hindi pinahintulutan ang COVID-19, magkakaroon ba ng COVID-19 sa palagay nyo? Amen? Ano man ang binuksan ng Panginoon, walang pwedeng magsara. Ano mang sinara ng Panginoon, walang pwedeng magbukas. Kaya may kapahintulutan. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At siya po yung nasusunod. Maging sa mga oras na ito. Amen? Kaya po makikita natin, kapatid, na napakahalaga na patuloy nating maunawaan ang salita ng Panginoon. Na ito pong COVID-19, talagang one of the message na nakatarak na yan sa isip at puso natin every time we share the Word of God para maintindihan ng tao. God allow COVID-19. Why? To reveal Himself. Gusto niyang ihayag ang sarili niya. Gusto ng Diyos kilalanin siya. Kasi until now, halos nasa end times na tayo. Pwedeng end times na nga eh. Amen? Pero marami pa rin hindi kumikilala sa Diyos. Nais ng Diyos na kilalanin siya. Alam ng Diyos ang kapahamakan. Alam ng Diyos ang hinaharap. Kalunos-lunos at kahindik-hindik ang kahihinatnan ng mga hindi kumilala sa Panginoong tunay. Kaya COVID-19, why God allow to reveal Himself? To reveal His power. Na ngayon makikita natin. Gusto niyang mahayag siya, kilalanin siya. Gusto niya ipakita na kayang-kaya niya tayong proteksyonan ng kanyang kapangyarihan. Amen? Let's pray one another together, kapatid. Lord, do not allow that there is one of the member, even our family, to be affected by COVID-19. In the mighty name of Jesus, let's pray that kind of prayer always, kapatid. Sama-sama tayo dyan. Kaya makita natin, COVID-19, why God allow COVID-19? He wanted to reveal His power. And, amen? Talagang sa maraming beses na proteksyon. Kasi talagang naging sagsag po ako sa labas. Dito po sa buong sa San Marino, sa lahat ng ating mga, sa buong Salawag, sa lahat ng mga, every time na there is a street road, street light na ikakabit, binibless natin yon. Sama-sama, kapitan, konsihal, amen? At ang mga chapel, ayan, sa napakaraming street road na naikot natin. At the same time, na mayroon doon mga pa-blessing ng mga bagong bukas na trabaho, hanap buhay. At the same time, every meetings ng mga health center, kasama po tayo palagi. Na mga OWA, laging nandun nagsishare. Na mga business association dito sa atin. Gusto ng ating kapitan ay may prayer at may word of God. And thank God sa Panginoon. Alam niyo po ba na yung inupuan niyo ngayon, tingnan niyo po yan. Bagong upuan po yan. Pastor, bago po yung pinadala ko ngayon doon. Yan po yung gamitin niyo, bagong bili. Amen. Nakita niyo po yung biyaya ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kabila ng maraming pinagdaraanan. Still God is working. If we continually trust sa Panginoon, kapatid. Kaya po napakahalaga ng bawat salita ng Panginoon. Na kinaklaro, God wants us to be a true believers of Jesus Christ. Ulitin ko po, nung nakaraan tinuro niya, yung mga talagang susunod, deny yourself, surrender your life. Follow your Savior, not yourselves, not Satan, not this world, kapatid. Kaya po itong COVID-19, to reveal Himself, to reveal His power, and to reveal His care. Kitang-kita, personally, talagang Lord, pinangalagaan mo kami. COVID-19, makikita natin kung gaano kadami ang umiiyak ngayon. Sama, hindi tayo nakakalabas at hindi natin alam kung gaano karami ang stress, may mental disorder, matindi po effect nito. Kaya po napakahalaga.
For us, na ma-enjoy natin ang buhay, if we are a true believers, iba po yun. Kaya po, ang tinuturo sa atin, kapatid, the life of a true believers of Jesus Christ, ang totoong mananampalataya ni Kristo, ang totoong followers of Jesus Christ, kapatid. Amen? Ito po yung ating tinatalakay ngayon. At titingnan natin yung isang bagay mamaya na mahalaga sa totoong mananampalataya. Amen? Na tinuturo nga doon. Sabi nga, the true believers of Jesus Christ are different or different. Kaiba. Ibig sabihin, not the same. Hindi na tayo tulad ng dati. We are separated from this world. Even though we are in this world, but we are separated from this world. We are different sa mundong ito. Kaya po napakahalaga, tinitinan ko, bilang lingkod ng Panginoon, Lord, salamat po. You guide us, you lead us, para hindi masayang ang buhay namin. Nais mo talaga na ma-receive namin yung the best plan, the best thing na iniaalok mo, na inihanda mo sa mga totoong susunod at totoong mananampalataya. The true believers of Jesus Christ are different. Means, so unawain po natin, ito po yung mga katotohanan. Bilang mga tunay na mananampalataya, tunay na disipulo, the true soldiers, the true worshiper, once they were lost. Amen? Dati po tayo ay missing, we are lost, we are helpless, we are wasted, we are hardened. Amen? We are desperate. Amen? Yan po tayo noon. Yan po ang buhay dati ng mga true believers. Once they were lost, but now they are found. Ngayon, hindi na. Bilang mananampalatayang tunay ni Kristo, hindi na po tayo missing ngayon. Hindi na po tayo helpless. Amen? We are not wasted. We are not hardened our hearts. We are not desperate. Nakita niyo po yon? We are different. You and I are different as a true believers of Jesus Christ. Once they were lost, but now they are found. Once they were bound for hell. Ito po tayo dati. Dati po tayo ay going to hell. Patungo sa impyerno. Amen? Once they were bound for hell, sure for hell. Siguradong impyerno ang lahat. Impyerno tayo noon. But now, as a true believers of Jesus Christ, we are different. Once they were bound for hell, but now they were bound for heaven. Tayo po ngayon, going to heaven na. Sure na tayo sa langit bilang mananampalataya ni Kristo. Yun po sinabi ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord, kapatid. Amen? Pinaunawa po natin sa atin ni Lord ngayon, the life of a true believers is different. Because once they were lost, but now they are found. Once they were bound for hell, but now they are bound for heaven. They are citizens of heaven, traveling through this world according to Philippians 3:20. Yun po yung tinuturo sa atin ng Philippians 3:20. We are citizens of heaven. Tayo po bilang mga totoong mananampalataya ni Kristo, tayo po mamamayan ng langit. Tayo po nandito sa mundong ito as traveler. Naglalakbay lang po tayo. Going to heaven. Amen? Tayo po'y patungo sa langit. They are citizens of heaven traveling through this world. Yan po sabi ng Philippians 3:20. Kaya po, minsan pa, sabi doon, the life of the true believers of Jesus Christ are different. Ito yung tanong, what makes true believers react differently? Amen. So, ibig sabihin, tayo pong mga totoong mananampalataya, we react differently. Pag tayo po'y tumugon, iba po yung ating pagtugon sa buhay na ito, sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Iba po yung ating understanding sa understanding ng mundo. Iba po yung ating interpret sa mga bagay-bagay sa buhay natin at sa mga bagay sa mundong ito. Iba yung pagmamanage natin sa buhay kaysa sa pagmamanage ng mundo. Amen? Iba po ang pag-handle natin, negotiate sa mga bagay-bagay. We are different. Kaya ang tanong, what makes true believers react differently? Bakit po? Ano po kaya ang dahilan na ang mga totoong mananampalataya react differently? Ito po yung may dalawang bagay po dito. They have found a new reason for living. So yun po ang tinuturo sa atin because we are found a new reason for living. Amen? Yan po ang dahilan. The true believers found a new reason for living. Amen?
Sabi nga ng 2 Corinthians, the old has gone and the new has come. Amen? What makes true believers react differently? They have discovered answer that set them apart. Yan po yung tinuturo sa atin. Bilang totoong mananampalataya, we have discovered, we find out, we realize, we encounter, kapatid. We discovered the truth that set us free also. Amen? We have discovered answer. Di ba? Alam natin yan. Christ is the answer to all my longings. Sabi ng kanta. Amen? Christ is the answer of all our question. For all things that set them apart. Amen? Ito po ang nag-set aside sa atin, kapatid, to become different from this world. Amen? Amen? So tayo po ay bilang mga mananampalataya. Kaya po, ano po ba yung mensaheng tinuturo sa atin ng Panginoon ngayong umaga, kapatid? Ito po yung ating tema ngayong umaga. Yan po yung ating subject, the life of a true believers of Jesus Christ. At ito po ang ating tema ngayong umaga. The view of a true believers are different from this world. Isa po sa different sa atin yung ating view. Yung ating, kumbaga, sabi doon, scrutinize. Ayan, scrutinize. Ayan. Sabihin, our view, yung ating examination, yung ating thinking, yung ating sight, yung ating outlook. Ayan. Yung ating perspective. The view, the perspective of a true believers are different from this world. Amen? Naalala ko pa yung Romans 12. Sabi ng salita ng Romans 12, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod, at talagang ganap o talagang matuwid. Amen? Alam niyo po, napakahalaga. Sa mabilisang pag-aaral ng salita na yan, ano pong tinuturo ng verse 12, chapter 2 ng Romans? It's about protection. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Let's have a new view. The true believers, the view of a true believers are different from this world. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magkaiba tayo sa mundo. Unbelievers and unbelievers, believers and unbelievers are different. Kaya po may division. Ang langit at lupa hindi magkasama, magkahiwalay. Ang dilim at liwanag, ganun din. Yan din po tayo bilang mga mananampalataya. Amen? So tinuturo po sa atin about the true believers of Jesus Christ. The view of a true believers are different from this world. Amen? Kaya po sabi na, huwag na kayong makiayon sa mundong ito. Kaya pag tayo totoong nanampalataya sa Panginoon, if we are true believers, we do not conform to the standard of this world. Amen? Hindi na tayo nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Kaya nalalaman mo ang kalooban ng Panginoon. Napakahirap pag hindi mo alam kung ano yung kalooban ng Panginoon. Pag umayon tayo sa mundo, yun. Kaya mahalaga yung view. Kaya yan po yung itinuturo ngayong umaga about the view of a true believers. Makita natin are different. At bakit po different yung view ng true believers? Yan po yung ating tatalakayin mamaya. Amen? Kaya sabi doon sa Romans, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin, pag tayo po ay ibig sabihin, the view of a true believers is a right view, tamang pananaw, tamang perspective, tamang opinion, tamang thinking and outlook. Kaya sabi ni Lord, malalaman mo kung anong mabuti, kung anong nakalulugod at talagang ganap. You can live. Makapamuhay tayo ng mabuti sa paningin ng Diyos. Makapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon. Makapamuhay tayo ng matuwid sa Panginoon. And that will protect us. Kaya, pag wala yun, maraming mapapahamak. Kaya God wants us to have a different view, kapatid. Amen. Kaya gusto ng Diyos to be a true believers. Because the true believers, the view of a true believers are different from this world, kapatid. Ito po yung ating bibigyan diin ngayong umaga. Ito po yung may 3 bagay. Why do believers have different view of living? Amen. Kaya gusto ni Lord maging true believers tayo because the view of a true believers are different from this world.
Kaya ito po yung tanong, why do believers have a different view of living? Bakit nga ba ang mga tunay na mananampalataya ay mayroong different view of living? Mayroong kaiba yung opinion, iba ang outlook, iba ang perspective, iba ang pananaw. Amen. Bakit, kapatid? Amen. At ito po ay tatlong bagay. Ito pong tatlong bagay ang dahilan. Why do believers have a different view of living? Kaya ito pong tatlong bagay na pag-uusapan natin, kapatid, ay ito po yung kailangan natin. Ito po ay maging buhay natin. Kaya nga ang salita ng Diyos, it is our guide. Amen. It is our map para hindi tayo maligaw. Pag naliligaw ka, buksan mo ang mapa, makakarating ka doon sa pupuntahan mo. As a true believers of Jesus Christ, amen. Kaya ngayon itong mga salita na ito na nagagabay sa atin about the view of true believers are different from this world. Why do believers have a different view of living? Ito yung tatlong bagay na itinuturo sa atin at nais ng Diyos na maging buhay natin. Ito po ang number 1. Why do believers have a different view of living? Number 1, kapatid, ito po ay mababasa natin sa verse 1 hanggang ng ating text, kapatid. 1 Peter chapter 1, verse 1 hanggang 5. Basahin ko lang po sa Tagalog. Ito po ang sabi ng Tagalog, kapatid. From verse 1 to 5, hanggang 5, dito natin makikita yung first point natin. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Punto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo mga pagpapala at kapayapaan. Verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Salamat sa Panginoon sa malaking habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Verse 4, makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kumukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo, para sa atin. Sapagkat kayo'y sumampalataya, verse 5, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na inihahayag sa katapusan ng panahon. Yan po ang sabi ng verse 5. Ano pong tinuturo? Why do believers have a different view of living? Bakit nga ba kaiba ang pananaw, opinyon ng isang tunay na mananampalataya sa buhay, kapatid? Bakit? Ito po ang dahilan. Number 1, their treasures are eternal. Ito po very important. Kaya ito be reminded. As a true believers, ito ang dahilan bakit iba po ang naging pananaw. Iba ang view. Kasi po, number 1, their treasure or our treasure are eternal. Amen? When we say treasure, ano ba ibig sabihin ng treasure, kapatid? Riches. Yung ating kayamanan, yung ating blessing. The prize, kapatid. O yung iniimbak natin na kayamanan. What we restore. Ano yung iniimpok at iniimbak natin? Ito yung kayamanan, kapatid. Their treasure or our treasure are eternal. When we say treasure, kapatid, other meaning ng treasure is our attraction. Amen? Their treasure are eternal. We attract on eternal things. We honor our pride. Ito yung pinagmamalaki natin. Yung bagay na eternal, kapatid. Amen? Yan ay ibig sabihin ng treasure. Our treasure, their treasure are eternal. Why do believers have a different view of living? Yan po ang number 1. Their treasure are eternal. According to verse 5. Yung ating treasure, kapatid, is eternal. Ano bang kabaliktaran ng eternal? Temporal. Ang totoong mananampalataya, ang kanyang kayamanan, ang kanyang attraction, ang kanyang pinararangalan, ang kanyang pinagmamalaki is eternal, not temporal. Our treasure are eternal, not temporal. Kaya sabi nga they know that nothing takes God by surprise.
So bilang tunay na mga mananampalataya, malinaw sa isang totoong mananampalataya, maliwanag sa kanila, nauunawaan. No? Ito po yung perspective nila. They know that nothing takes God by surprise. Wala tayong tatanggapin sa Panginoon na unexpected, kapatid. Amen? Ito yung tinuro na ng salita ng Diyos kung ano ang matatanggap at marireceive natin mula sa Panginoon. Hindi tayo masasyak, hindi tayo makukonfuse. We are not confused kapag galing sa Panginoon. They know that nothing takes God by surprise. Kasi sabi nga doon sa text natin, they are elect according to the knowledge of God. Amen? So bilang mga tunay na mananampalataya, it is our view, kapatid. Different yung ating view. Because our treasure are eternal, hindi temporal. Amen? They are elect according to the knowledge. Alam ng Diyos, kapatid, tayo pinili ng Diyos ayon sa kanyang kaalaman. They are been in God's plan from the beginning. Sa simula pa, hindi aksidenteng nakaupo ka ngayon dyan. Amen? As a true believers of Jesus Christ, kapatid, they have been in God's plan from the beginning. So umpisa pa lang, kapatid, kasama na tayo sa plano ng Diyos. Very important po yun na makita natin yun sa buhay. Yun ang paniwala, yun po ang tinatayuan, yun po ang salita ng Diyos na itinuturo sa isang mga totoong mananampalataya ni Kristo. Amen? Our treasure are eternal. And they have been in God's plan from the beginning. They know that they have been set apart by the Holy Spirit. Amen? Kasi sabi ng Word of God yun eh. As we believe on Jesus Christ, we receive the Holy Spirit na siyang nagsasangtipay ng ating buhay. May naglilinis ng ating buhay. The Holy Spirit will make us different. Make us special. Kaya po, yan po ang buhay natin. We are special, we are different, but set apart by the Holy Spirit. And that is the life of a true believers according to the Word of God. The true believers, their treasure are eternal, kapatid. Very important po ito. Amen. Kaya po talagang, if we are true believers, magiging iba. Lalo na kung ito po ay we are guided of God's Word. Huwag mong kakalimutan na dapat ikaw at ako bilang tunay na mananampalataya, your treasure are eternal. Amen? They have been cleansed by the blood of Christ. Amen? Tayo po'y nililinis. Amen? Iba po ang believers at unbelievers. Diba? Pero makikita natin ngayon, sa panahon natin ngayon, maraming nagsasabi na parang wala nang pinagkaiba. Hindi po ganun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Kaya po napakahalaga sa panahon natin ngayon, God wants us to be sure sa ating buhay, magkaroon ng kasiguraduhan, kapatid, sa ating buhay, ma-receive natin ang the best plan of God, the best thing from God, and our life will become worthwhile, hindi masayang, kapatid. Know the truth of God's Word about the true believers, even the view of a true believers, kapatid, their treasure. Why do believers are different view of living? Their treasure are eternal, kapatid. They have been cleansed by the blood of Jesus. They have found peace. Amen? Dati walang peace eh. Kaya makita natin ngayon, kahit ano pang crisis, importanteng ikaw at ako'y totoong mananampalataya. Amen? Sapagkat there is peace. Especially peace in God. Meron tayong reconciliation sa Panginoon. Ayos na yung ating relasyon sa Panginoon. Pwede tayong magkamalit, magkasala, but we have peace in God. Amen? Na tinuturuan tayo palagi ng salita ng Panginoon. Na tayo po ay mahal ng Diyos, kapatid. The resurrection of Christ provide them a living hope. Ang pag-asa ng totoong mananampalataya, buhay. Amen? Hindi patay. Buhay po ang ating pag-asa sapagkat ang pinanggagalingan ng ating pag-asa, the resurrection of Christ, provide them a living hope. Kaya po kung talagang namatay ang Panginoong Yesus at hindi na nabuhay, talagang patay po ang ating pag-asa. But be reminded of God's Word. If we are true believers of Jesus Christ, buhay ang iyong pag-asa, kapatid. They have eternal inheritance awaiting in heaven. Mayroon pong walang hanggang kayamanan na naghihintay sa atin. Sa kalangitan, kapatid. Amen? Galing sa langit, yung mga pagpapala na meron tayo. They are kept by God's power and will be with Him forever. Yung buhay at kayamanan natin, iniingatan po yan ng kapangyarihan ng Panginoon and will be with Him forever, kapatid. Amen? When we say eternal, yan po ay imperishable, kapatid, lasting forever.
Iba po ang kayamanan natin. Amen? Kaya kahit anong buwan, anong taon, kapatid, we expect, it's not surprise. Expected natin yon that God will bless us as a true believers and our treasure are eternal, kapatid. Coming from heaven, that is endless, that is stable, permanent yan. Amen? So marami ngayon nakita natin na nagtatapos, broken ang lahat. Our blessing is unbroken blessing, kapatid. Amen? Kaya po we can enjoy and rejoice even in the midst of crisis, kapatid. Kaya po, minsan papalagpakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah! We give you praise, O God. Ito po ang pangalawa, kapatid. Why do believers have different view of living? Bakit iba ang pananaw ng isang tunay na mananampalataya? Because, once again, be reminded, our treasure are eternal, not temporal. Kasi ang temporal, nagpipade, nawawasak. Lahat po yun, talagang, kaya po, doon tayo tumayo. Mamuhay as a true believers. And makikita natin, ito mga susunod na points, makikita natin, why do believers have different view of living? Number 2, kapatid, their troubles are temporary. Yung kayamanan, yung biyaya, eternal, not temporal, but their troubles are temporal. Pag ikaw ay tunay na mananampalataya, bilang mga tunay na mananampalataya, kapatid, their troubles or our troubles are temporary. Ano ba ibig sabihin ng troubles? Of course, yan po yung mga problema, yan po yung pain na dinadaanan natin, yung mga inconvenience. Kumusta po ba tayo ngayon? Amen? The burden, kapatid, mga difficulties, mga disorder, kaguluhan, mga risk, danger, matinding hamon, yan po yung troubles. But our troubles are temporary. According to verse 6. Ano pong sabi ng verse 6? Ito'y dapat ninyong ikagala kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Dapat makita natin yung kung gaano kaganda. If we are true believers, ang ating mga troubles, pagsubok sa loob ng maikling panahon. Temporary, kapatid. Short term. Ibig sabihin, pag hindi ka totoong long terms, our troubles is limited by God, kapatid. Not eternal, kapatid. Ano pong tinuturo niyan? Amen? Kasi ngayon sa mundong ito no? But the true believers, kapatid, why do believers have different view of living, kapatid? Because their trouble are temporary. Pansamantala lang ang mga trouble na pinagdaraanan natin. Amen? Pag hindi tayo true believers, ano po ang words ng hindi true believers? Ang kanilang mga troubles, pansamantagal. Di ba? Yan ngayon pero tandaan natin to sa true believers, our troubles are temporary. Kaya pag dumadaan ka, if you are as a true believers, ito po yung perspective natin. Ito po yung ating pananaw. Ito po yung pagkaunawa na tinuturo ng salita ng Diyos. Kapatid, tinuturo sa bawat isa sa atin. Our treasure, it's not temporary but eternal. Our troubles are temporal. Amen. Kaya nga, anong tinuturo po nito sa atin according dito po sa Word of God? They have many causes to rejoice. Kaya po, napakarami nating dahilan. Hindi niyo napansin, sa panahon ngayon, talagang only the true believers have many causes to rejoice. Hindi na malaman ng iba kung paano. Pero makita natin ang ating pag-asa buhay bilang totoong mananampalataya. Kaya ngayon, pag tinignan natin the COVID-19, inihahayag ng Diyos kung ano ang mahalaga ngayon, ang pananampalataya sa Diyos. Amen? Na walang magagawa ang lahat. Maraming plano ang mga tao, pero ang kalooban ng Diyos ang nasusunod. Amen? Their troubles, the true believers, kapatid, the view of true believers are different from this world, kapatid, because our troubles are temporary. They have many causes to rejoice. Amen? Ilan sa their sins are forgiven. Yun ang isang bagay na masarap. Ang mga kasalanan natin ay pinapatawad ng Diyos. Amen?
Hanggat nandito tayo sa laman, you and I ay magkakasala at magkakasala. But praise God, kapatid, our sins are forgiven. Pinapatawad ng Diyos. Tandaan mo yan. Bilang tunay na mananampalataya, magkasala ka man, ikaw ay pinapatawad ng Diyos. Amen. If we humble ourselves truly sa Panginoon, He is faithful and just, kapatid. If we confess our sins, amen? Mahalaga yung kapatawaran ng kasalanan. Kasi ang kasalanan ng dahilan, sabi nga, bakit hindi tayo marinig? Bakit hindi tayo maabot? Bakit hindi ma-receive ang biyaya? Hindi natin pwedeng hindi tayo magpakumbaba. Kailangan mahawi yung mga kasalanan kasi yan ang balakid sa mga pagpapala ng ating Panginoon. Kaya po, our troubles are temporary. We have many causes to rejoice because our sins are forgiven. Amen. Ang kasalanan ang dahilan kaya mabigat ang buhay ng isang tao. They have eternal life. Amen. Meron tayong buhay na walang hanggan. Hindi tayo natatakot. Maiksi lang ang buhay sa mundong ito. But praise God, salamat sa Panginoon. Sa mga panibagong brand new day of chance, kapatid, na binibigay sa atin. Amen. Kaya ibig sabihin, because we have eternal life, hindi tayo puno ng takot. Maraming kawawa ngayon. Kaya po napakahalaga yung pagtayo natin sa bilang tunay na mananampalataya. Nawawala yung takot natin kasi pinapatawad tayo at the same time nire-remind tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Our troubles are temporary. They are not, the true believers, kapatid, are not immune to trouble. Amen? Nakuha niyo po yun? The true believers, their troubles are temporary. They are not immune to trouble. Ano yung sabihin ng kapatid? We are not free. We are not exempted. Kahit ikaw at ako ay true believers, we are not exempted to trouble. But they have no, it will not last. Sabi nga dun kanina, maikling panahon lang. Kaya tatandaan, kaya we need to be strong and courageous. Pag dumadaan tayo, because we are not exempted, even we are true believers, dapat malinaw sa atin yan. We have trouble, but our troubles are temporary. Amen. So be strong. Kaya po ba, ang ganda ng mga kanta, may bagong kanta ngayon eh. Adik sa presensya ng Panginoon. Amen. Ang ganda ng mga bagong kanta ngayon na Tagalog. Adik sa mga salita ng Panginoon. Adik sa mga bagay para sa Panginoon. Tutandaan po natin na sa true believers, we are not immune to trouble. We are not exempted, but they have known it will not last, kapatid. Their position in Christ is permanent. Ito po yung tinuturo ng salita na our position, our place, our connection to God is permanent as a true believers of Jesus Christ, kapatid. That is stable, kapatid. That is perpetual, everlasting, unending. Amen? Kasi nga po nakita natin doon. Even we fail and we sin, God will forgive us. Amen. Their position in Christ is permanent. Discouragement is only for a reason. Amen. May mga discouragement din. At pagdating dyan sa discouragement, naalala ko dyan si Prophet Jeremiah. Amen. Siya po ay discouraged preacher. He was persecuted. Matinding persecution ang inabot niya as a preacher of God's Word. Pero nakita po natin doon, yung mga nag-persecute sa kanya, kapatid, sila po ay na-exile, sila po ay pinaalipin, pinakubkob ng Diyos sa kalaban, kinuha ang kanilang lahat ng kayamanan at pagpapala, at pinahiya sila ng Panginoon nang walang hanggang kahihiyan, di malilimutang kahihiyan. Kaya po si Jeremiah, bagamat discouragement, but never quit. Ganon din po tayo. Kaya po yung mga salita na yan ay kapulutan nating ng aral. Pwede tayo, even we are true believers, we will be discouraged. But discouragement is only for a reason. Amen? Kaya po napakahalaga, let's have a new view of response, kapatid. Magkaroon tayo patuloy ng confidence sa lahat ng mga pinagdaraanan natin. Kung nasa discouragement tayo, let's have a confidence that God knows. Alam ng Diyos yan. Alam ng Panginoon ang ating pinagdaanan. Perseverance in facing
May magpakatatag tayo sa pagharap dun sa mga troubles and discouragement natin. And have a courage because Jesus will not abandon us. Amen? Amen? Even we undergo discouragement, tandaan natin kung ikaw ay mananampalataya, true believers, even though we undergo discouragement, but it is only for a reason. Kaya ito po, matapos natin ito, makikita natin yung mga troubles na ito na pinagdaraanan natin. Mahalagang alam natin, ito po ang ating buhay bilang tunay na mga mananampalataya. Ito ang ating pananaw sa buhay. Kapatid, we are different from this world because our treasure are eternal, our troubles are temporary, kapatid. Amen? Kung makikita po natin ang buhay ni Paul, amen? This was Paul's reason for rejoicing in trouble. Matindi po ang trouble na pinagdaanan ni Pablo, kapatid. Amen? Matindi. Siya po'y kinulong doon sa ilalim. Amen? Kaya tinuturo sa atin, consider his dungeon doxology in the Philippians jail. Nung siya po'y kinulong, alam natin ang mga pagkulong ng araw, talagang 40 lashes minus 1. 30 siyam na hagupit. Nakita natin bakit si Jesus bago dinala doon sa krus, siya muna ay pinaupo dyan, pinatalikod at binakbakan ng gusto. Sapagkat yan po ay tradisyon. 40 lashes minus 1 equals 39 lashes tinatanggap. Ganon din po si Pablo, siya po kinulong. At makikita natin, kapatid, amen? He could praise in prison and give thanks in persecution. Amen? Nakita po natin ang true believers, kapatid, na nakakaunawa, my troubles are temporary. God allowed this, but it is a temporary. That's why makita natin, this was full reason for rejoicing in trouble. Kaya matututo tayong we can rejoice even in the midst of trouble because our trouble are temporary. Nakasulat na po yan. Amen? Kung hindi tayo believers, makita natin talagang pansamantagal. Sa atin pansamantala lang as a true believers. It is true. Bilangin natin bilang mga mananampalataya kung gaano kadami yung mga troubles, discouragement sa buhay na pinagdaanan natin. At makikita natin talagang hindi siya pansamantagal. Talagang pansamantala lang siya. Amen? Because that is written. If it is written, it will happen. Amen? Kaya po ito ang tinuturo sa atin. This was Paul's reason for rejoicing in trouble. Kaya niya mag-rejoice because temporary lang, kapatid. He could praise in prison and give thanks in persecution. Kahit na siya ay ikulong, kapatid, at sinaktan, kapatid, siya po'y nakakapagpuri sa Panginoon. Siya po'y nagpapasalamat, give thanks in persecution. Pinapasalamatan niya. Naintindihan ni Pablo at dapat nating maintindihan yung mga troubles na mayroon tayo as a true believers. Napakahalagang tumayo tayo at mamuhay as a true believers, kapatid. Amen? Kaya nakita natin doon kung ano nangyari doon. Nagkaroon ng matinding earthquake kasi kinulong siya doon sa ilalim. Napakahirap huminga pag sa ilalim ang kulungan. At makikita po natin doon, kapatid, nagkaroon ng matinding earthquake. At nakita natin yung jailer, kapatid, na muntik nang magpakamatay. Buti na awat ni Pablo. Sabi ni Pablo, wag! Nandito lahat na nakakulong kasi akala niya, ganun din naman gagawin sa kanya, papatayin din eh. Inunahan niya na. Pero buti nandun si Pablo. Amen? Nakita natin ang patuloy na pagpapala. Kahit nandun tayo sa ganung sitwasyon, we are still blessing. Patuloy ang pagsunod sa Panginoon nandoon sa ilalim. Kaya po makita natin. Kaya tinuturo ng Bible, consider his dungeon doxology in the Philippians jail according to Acts 16:25-32. Basahin po natin yan. Nakita natin yung nangyari. Bakit kayang magpuri, mag-rejoice sa kabila ng mga may discouragement, may rejoice? Because as a true believers, their trouble are temporary. Amen? Kaya po, alam niyo po, napakaganda nung sinabi ng Revelation 21 verse 4, kapatid. Amen? Ano po bang sinasabi ng Revelation 21 verse 4? And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death,
neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. Amen. Ano pong tinuturo nun sa atin, mga kapatid? Amen. Finally, at the end, kapatid, God will wipe away all tears from their eyes, from our eyes. Kaya be strong tayo doon. Mas sandali lang yan. Importanteng tumayo ka sa pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, kapatid. Kaya po, sabi ko nga kanina, ito pong Revelation 21 verse 4, ito po ay may awit po ito, ginawa pong kanta ito . Na sinasabi doon sa kanta, kapatid, allow me to sing. Sa lahat ng sandali siya'y pasalamatan, buhay man may tagumpay, umay kabiguan. Pangako ng Diyos ay lagi mong panghawakan, di niya tayo iiwan o pababayaan. Dahil ang pangako niya'y huwag kang maninimdim, pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga matay kanyang papahirin, paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Yan po'y kanta na mula sa salita ng Diyos. Amen. Binata pa po ako, ayan ay tinuturo na. At ito po pala ay pananaw ng isang tunay na mananampalataya, that our troubles are temporary. Kaya huwag kang bibigay. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang bibigay. Don't quit. Amen. Stand firm and strong, kapatid, doon sa buhay na nakalulugod sa Panginoon. Our troubles are temporary lang, kapatid. Amen. Our troubles are temporary. Amen. Why do believers have a different view of living, kapatid? Because their treasure are eternal, their trouble are temporary. Para lubos nating maintindihan, ito po ang pangatlo. Why do believers have different view of living? Their trials are filled with purpose of God. Ito po yung masarap. Kaya hindi pwedeng wala ito. Para mas makita natin ang kabuhuan, kapatid, that our treasure are eternal as the true believers of Jesus Christ. That's why our view are different, kapatid, sa pamumuhay na ito. Because our treasure are eternal, our troubles are temporary, and our trials are filled with the purpose of God. According to verse 7 and 9, kapatid. Ano po sinasabi ng verse 9, 7 and hanggang 9? Basahin ko po uli. Ang gintong nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakikita kailanman, ngunit siya inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit sumampalataya na kayo sa Kanya dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Their trials are filled with the purpose of God. When we say trials, ano po ba ibig sabihin ng trials? It is a test. Testing. Amen? Sa ibang salin, it is fire. Ito yung apoy. Ito yung pagsubok. Trials means fire. Apoy. Amen? So ang ginto ay pinapadaan sa apoy. Ang pananampalataya pinapadaan sa apoy. Sa problema, sa trials, sa testing. Sa testing, kapatid. Their trials are filled with the purpose of life. Iba po ang believers. Kapag tayo pa'y dumadaan sa mga trials, our trials are filled with the purpose of God. Makita po natin yung kaibahan nun sa hindi mananampalataya, sa makamundo. Iba po. Our trials, kaya po ma-enjoy natin are filled with the purpose of God. Punong-puno yun ng layunin ng Panginoon. Yung trials ng hindi mananampalataya sa mundong ito, hindi ganon. Kaya po tinuturo sa atin
As a true believers of Jesus Christ, why do believers have a different view of living? Because their trial or our trials are filled with the purpose of God. All believers live in the circle of God's love. Tayo po bilang mananampalataya, man, we are in the area of God's love. Doon tayo umiikot. Doon tayo nabubuhay, kapatid. Doon tayo nakalagay. Umiikot doon sa pag-ibig ng Diyos, kapatid. We are surrounded by God's love. Kaya kaiba po yun sa hindi mananampalataya. Kaya makita natin ngayong umaga, tinuturo ng Diyos yung difference natin. Especially sa ating mga pananaw. Ito ang pananaw, tinuturo sa atin. Ito tatlong bagay na ito bilang mananampalataya. Our treasure are eternal. Be reminded. Our troubles are temporary. Our trials are filled with the purpose of God. That's why we enjoy trials. Because all believers live in the circle of God's love. Nothing comes their way without His knowledge. Walang dumating sa iyo bilang tunay na mananampalataya na hindi alam ng Diyos. Kaya hindi siya, it's not applicable to ask God na, Lord, alam mo ba yung pinagdaraanan ko? Nakuha niyo po yun? Kasi God knows because we live in the circle of God's love, kapatid. And nothing comes their way, our way, without His knowledge. Alam lahat ng Diyos. All things, sabi ng Romans 8:28, all things work together for good, for their good. Kaya po lahat, ito po importante itong views na ito, na whatever situation, condition, trials, kapatid, that God allow, alam niya, kapatid, all things work together for their good. Amen? Every trials and troubles na mayroon tayo, filled with the purpose of God. Lahat yan ang inalaw ng Diyos sa iyo at sa akin bilang tunay na mga mananampalataya. Ito po yung dapat maunawaan natin. Ito po yung maging pananaw natin. All things work together for good. Nothing comes in my way without God's knowledge. Every experience sa buhay mo at sa buhay ko as a true believer is designed to make them like Jesus. Yan po sinasabi ng Romans 8:28. Yan po sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon according to Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God. Sino nagmamahal sa Diyos? Yung mga nanampalataya sa Panginoon. To them who are called according to His purpose. Every experience is designed. Kaya po, we can reconcile in every situation, condition, troubles, and trials in our lives. Maraming hindi makaunawa sa mga troubles and trials sa buhay. Somehow, they question God. Pero today, kapatid, if you are a true believers, why God allow? Nothing comes in your life, kapatid, without His knowledge. Alam ng Diyos, all things work together for good. Lahat ng bagay bilang tunay na mananampalataya na inalaw ng Diyos, yan ay makabubuti sa iyo. And lahat, every experience na naranasan mo, it's designed to make like Jesus. Ito po may magandang dahilan, kapatid. Itong mga trials na ito, filled with the purpose of God. Kaya po anong gagawin natin sa lahat ng trials, even the COVID-19 trials na meron tayo ngayon, we must accept trials as part of the refining process. Kaya ito pong mga trials na ito, ito po yung proseso to refine us para tayo dalisayin. Refining process that burns away impurities. Amen? Kaya talagang lilinisin ng Diyos ang ating mga buhay patuloy. He allowed trials with a purpose, kapatid, to refining process that burns away impurities and prepare us to meet Christ. Kasi isang araw haharap tayo sa Diyos eh. Ikaw at ako. Ngayon maraming buhay ang nawawala. Pagharap nun sa Panginoon, they are not somehow. Nawa, maraming ang mga nawawala ngayon na buhay ay nakahanda humarap sa Panginoon. And we as a true believers, amen? Kaya po yung mga trials allow sa buhay natin, kapatid, to design to make us like Jesus. Amen? At itong mga trials na ito to strengthen our faith. Amen? Yan ang mga purpose niyan as a true believers. Iba po ang pananaw sa mundo, makamundong pananaw iba. We as a true believers, our trials are filled with the purpose of God. Kaya dapat yun ang sasabihin natin.
At ito po yung gusto kong sabihin sa lahat. Lahat ng troubles mo, trials ngayon, alam ng Diyos yan. Para sa ikabubuti mo yan. Amen? Naalala natin si Job. Matindi yung trial sa pinagdaanan nun. Parang may dahilan na. To accuse God. To charge God. To attack God foolishly. Para pagsabihan si Lord na. Pero nakita natin doon, hindi nagawa niya. Because he has a right view as a true believers. And we also, kapatid, kaya makikita natin, napakahalaga po nito. Maganda, punong-puno ng purpose of God, itong ating mga trials. Kaya iba po yung buhay natin. Huwag natin ihalin tulad sa hindi. Magkaiba. The trials that we have, kapatid, alam lahat ng Diyos yan. All the troubles and our trials are filled with the purpose of God, kapatid. Trials test their faith to prove that it's real. Kaya po yung mga trials na yan, trials test their faith. Yan po ang testing sa ating mga pananampalataya para malaman kung talagang real. Alam niyo po, nakakalungkot man, but COVID-19 is one of our trials that will test our faith, our spiritual, our submission, our obedience. Sa panahon ni ngayon. Kasi talagang sa maraming church ngayon, kapatid, nagka-problema ang marami sa spiritual, sa submission, sa obedience, sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po nito sa atin na ma-remind tayo that we as a true believers, we have a different views. Amen? The view of a true believers are different from this world. We have a different view of living, kapatid. Kaya ito pa mga trials, hindi ito tayo napapasama, tayo napapabuti. Ang mundo, lalong, kaya pag hindi sila lumapit sa Panginoon, talagang God allow COVID-19 to reveal Himself sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya yan yung sinishare natin, kapatid, kumilala ka na sa Panginoon. Para maranasan mo yung kapangyarihan at pangangalaga niya. Nakita natin, mga frontliner natin ngayon, bumibigay yan. Pero si Lord, kaya tayong proteksyonan kapag tayo kumilala sa Kanyang totoo. Like Job, the believers comes out of the fire like gold, kapatid. Amen? Pag binasa niyo po yung Job 23 verse 10, makikita niyo po doon, kapatid, but He knows the way that I take. When He has tried me, I shall come forth as gold. Amen? Like Job, the believer comes out of the fire like gold. Dadaan talaga sa apoy. Dadaan talaga sa test. At doon sa mga testing, makikita yung kung talagang ang katotohanan. Malalaman natin ang katotohanan sa panahon ng mga trials. Why God allow trials? At doon mo makikita talaga yung katotohanan doon sa trials, kapatid. Like gold, kapatid. Amen. Sabi po, temporary trials, yan po ang trials natin, temporary lang po yan. Temporary trials will result in triumphant eternal praise. Praise God. Amen? Bilang tunay na mga mananampalataya, kapatid, ito po yung ating pananaw. Itong temporary trials will result in triumphant eternal praise. Ito'y magdudulot ng matagumpay na walang hanggan na pagpupuri sa Panginoon. Amen? Life's present passing problem will see small when we see Christ. Amen? Lahat ng mga pinagdaraanan natin problema ngayon na dumaraan sa ating, kapatid, will see small. Maliit lang yan, kapatid. Will see small when we see Christ. Kaya pag umarap tayo, pag nakita natin si Jesus sa araw, kita natin napakaliit lang yan. Yung mga pinagdaraanan natin yan, kapatid. Someday, according to the Word of God, we will see Jesus Christ face to face. Amen? But praise God, salamat. Face to face na rin yung ating pagpupuri. Pero marami pa po sa panahon natin ngayon. Bawal pa ang face to face. Amen? Amen? But one day, kapatid, be reminded, ito po mga trials natin is temporary lang yan, kapatid. At lahat ng dumadaan sa atin ng mga trials and problems, kapatid, we will see small. Amen? Sabihin, napakalaki. Kaya be strong and courageous ka. Huwag mong hayaan na matangay ka ng mga troubles.
Let's have a right understanding about the life of a true believers. It is our view. Amen? Sa mga sitwasyon natin. Kaya yung tinatanong kanina, why do believers have a different view of living, kapatid? Because our treasure are eternal. Yan ang dahilan kung bakit yung ating views of living are different. Amen? Our troubles are temporary. Our trials are filled with the purpose of God. Amen? Palakpakan po natin si Lord, kapatid. Hallelujah. Amen? Ito po ang mga last word, kapatid, sa ating pagtatapos. Troubled sinners can come to Christ and receive eternal life, kapatid. Troubled sinners can come to Christ and receive eternal life. Sabihin, kapag ikaw ay makasalanan, talagang maraming trouble. Dadaan ka sa trouble. At kapag ikaw ay nasa trouble, kapatid, bilang unbelievers, lumapit ka sa Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo yung eternal life. Kaya hindi blessing nga yung ating inaalok eh. Pagpapalain first, tanggapin mo ang kaligtasan. Kasi yun ang dahilan para makasunod tayo sa Panginoon. Kailangan ng makasalanan ay ang kaligtasan. Buhay na walang hanggan. We as a true believers, kung ang mga sinners ay dumadaan sa trouble, of course, tayo man din, kapatid. Troubled believers can find comfort in the promises of God. Amen? So, we are not exempted. So, somehow, tayo po ay dumadaan din sa ganitong buhay. Troubled believers, but can find comfort, help, or support in the promises of God. We have a God's word. Amen? Kaya babalikan natin yung salita ng Panginoon, kapatid. And the trials, remember always, kapatid, the trials of a true believers is a blessing. Amen? Biyaya ang lahat ng mga trials na mayroon tayo. Filled with the purpose of God, it will result in triumphant eternal praise. Every trials is designed to become like Jesus. That's why we enjoy even the trials. God allowed trials for our good. Amen? God wants us to possess the right view of living. Ito po yung right view of living na nagbibigay ng dahilan. We are different, kapatid, bilang mga tunay na mananampalataya. Amen? Our troubles, kapatid, once again, why do believers are different? View of living, our treasure are eternal, our troubles are temporary, our trials are filled with the purpose of God. Alam niyo po, sabi doon, if our view, it's not right, kapatid. If it is not right, our view, kapatid, we will contradict to our God. Kaya po mahalaga yung tamang pananaw as a true believers. Kaya ito po yung tatlong bagay na yan na nagbibigay ng dahilan. Iba po yung ating views. Our treasure are eternal. Be reminded as a true believers. Our trouble are temporary. Our trials are filled with the purpose of God, kapatid. Kasi meron tayong mensahe na ibinigay si Lord sa atin. Stop contradicting God. Very important po yung message na ito. Kaya pag hindi tama yung magiging pananaw natin, yung ating perspective, kapatid, yung ating outlook, we will contradict. Contradicting is rebellion. Binigay na po yan ni Lord. Kaya po ang aral doon, stop contradicting God. Bakit, kapatid? Anong kailangan? Kaya mahalaga po ang right view of living. Stop contradicting God. Ito po yung tatlong bunga. Your life will be restored. Your life will be repaired. Maayos ang iyong buhay. Nagkakaroon ng restoration kapag tayo po ay nagkaroon ng tamang pananaw because we will not contradicting God. If you stop contradicting God, your life will be restored. You will live a long life. Mahaba ang buhay natin. You will live a life full of blessing. Yan po yung tinuturo doon. Kaya mahalaga po itong matutunan natin, tinuro sa atin about the view of a true believers are different from this world. Kapatid, at binigay sa atin yung tatlo kung bakit different yung view ng isang mananampalataya. Kaya po anong tinuturo sa atin? Obedience is better than sacrifice. Mahalaga po yung pagsunod sa Panginoon. Kahit ano pa man ang ginagawa mo, ino-offer mo. Kung yan ay hindi pagsunod sa Panginoon. Obedience is better than sacrifice. Stop contradicting God. Kaya yung buhay natin, i-grab natin ang pagkakataon. Ang ganda ng kanta natin, paalala siya eh. It's a brand new day.
Let's grab this new day. New day of chance. Amen? Binigay sa atin yung text. Ang ganda ng text na binigay sa atin ni Ate Le, Ezekiel 36 verse 26. God wants us to receive, God wants to give us a new heart, a new spirit. And He will take away the heart and the spirit, kapatid, na hindi makasunod sa Panginoon. Mahalaga sa Panginoon ang pagsunod. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. If we don't have a right view, amen, we will contradicting God, kapatid. Obedience is better than sacrifice, kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat. Palakpakan mo si Lord, kapatid, bilang papurit pasalamat sa mga salitang gumagabay sa atin sa panahon na ito. Ano bang dapat natin gagawin? Tinuturuan tayo ng Diyos sa bawat linggo, bawat salita niya, kapatid. Sapagkat nais ng Diyos na ma-receive mo, ma-receive natin ang the best things in life na inihanda ng Panginoon. Nais ng Diyos that your life, our life will become worthwhile. And as a bilang pastor, that is also my desire, kapatid. Kaya po, salamat sa Panginoon. Amen. Patuloy niyo po isama sa panalangin. I ask God continually, Lord, give us a word na patuloy na magpala sa amin. Maging makabuluhan ang aming buhay. Salamat po, sapagkat kami po ay temporary lang yung aming mga troubles. At ang aming mga kasalanan, kung kami nagkakamali, pinapatawad mo kami. We have eternal life. Hindi man kami exempted sa mga trouble, but ito'y panandalian lang. Kaya talagang only the true believers can enjoy this life. Our position in Christ is permanent. Although there is discouragement, but that is for a reason, kapatid. Amen. All we need to do is to have confidence that God knows, perseverance in facing that, and courage because we know Jesus will not abandon us. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. We exalt you, Jesus. We exalt you, Father God in heaven. We exalt you, Holy Spirit. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa pagsama mo sa amin. Salamat po sa iyong mga salita. Patuloy mo po kaming turuan ng mga katotohanan na magpapala ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Help us, Lord, to have a right view. Help us, Lord, to be reminded dito po, Panginoon, that we as a true believers, our view is different, Panginoon, from this world. At tinuro mo sa amin yung tatlong bagay, Panginoon. You want us, Lord, to live not contradicting you, O God. You want us to be obedient to you, O God. Help us, Lord, to be obedient, O God. Pagpalain niyo po kami. Huwag mo hayaan, Panginoon, na masayang ang mga pagpapala mo sa amin. Huwag mo hayaan, Lord, na maging dahilan ng kami po ay makubkob ng kaaway, Panginoon. Maging alipin ng kaaway, O Diyos. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na nagpapaalala sa amin upang kami pagpalain. Seryoso kang matanggap namin yung the best things na inihanda mo. Seryoso ka na gawing makabuluhan at kagamit-gamit ang aming mga buhay sa iyong kaparaanan, Panginoon. Help us, Lord. Thank you for reminding us, Panginoon. If we have a right perspective, right view, O God, as a believers, we can obey you, O God. Obedience is better than sacrifice. We give you praise. Ingatan mo po mga salita yan sa aming mga puso. Sa buong linggo na ito, ingatan, pagpalain mo po ang bawat isa. Pinagkatiwala ko po ang buhay ng bawat isa at pamilya sa pangalan ni Jesus. Proteksyonan mo po kami patuloy at ang aming pamilya, ang bawat isa. Panginoon, ang iyong kapangyarihan laban sa COVID-19 virus, laban sa gawa ng dyablo, laban sa gawa ng kasamaan, laban, Panginoon, sa kapahamakan. Proteksyonan niyo po kami. Hayaan niyong patuloy namin ma-enjoy ang aming buhay. Salamat po. Kami po'y patuloy na nagpapakumbaba, Panginoon, siya sa atin mo kami sa oras na ito. Salamat po. We claim forgiveness sa lahat ng aming pagkakamali at pagkakasala. Igawad mo, Lord, ang kapatawaran, Panginoon. At patuloy mong ibigay yung assurance of eternal life salvation, Panginoon. At salamat muli, Panginoon, sa iyong mga salita. Sambahin, luwalhatiin ka, Panginoon. Once again, continue to heal us, strengthen, and empower us. We give you praise, we give you glory. All the glory and praise and honor belongs to you, O God, sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen.